Gabi na pero gising pa rin si Lyra. Nakatingin sa cellphone habang hinihintay ang tawag ni Adrian, ang kanyang asawa. Isa itong OFW at nagtatrabaho sa Kuwait habang stay-at-home wife naman si Lyra. Isang araw, napansin ni Marco na nakatulala ang hipag sa terrace. Lyra, hindi ka ba matutulog? Kanina ka pa dyan sa labas. Nag-aalalang tanong nito. Hinintay ko lang tumawag si Adrian, Marco. Sabi niya kasi kaninang hapon tatawag siya pagkatapos ng shift niya. Inaantok na nga ako pero namimiss ko na ang kapatid mo kaya talagang hinihintay kong tawag niya. Nakitira naman ang kapatid ni Adrian na si Marco sa kanilang bahay dahil malapit yon sa kanyang trabaho. Pumayag sila para may kasama sa bahay si Lyra. Baka pagod lang yun o nakatulog agad. Pumasok ka na. Baka hamugan ka dyan. Sanay na ako. Minsan nga 1 linggo kaming hindi nagkakausap dahil laging busy daw. Napabuntong hininga si Lyra at halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Naupo si Marco sa tabi ni Lyra at iniabot ang isang tasa ng mainit na kape. Oh, uminom ka muna. Para naman mabawasan yung lungkot mo. Salamat, Marco. Buti na lang nandito ka. Kung hindi, baka nabaliw na ako sa sobrang tahimik ng bahay na to. Alam mo naman na hindi kita pababayaan habang wala si kuya. Ako na muna bahala sa'yo. Minsan naiisip ko, asawa ko ba talaga siya o border lang na paminsan-minsan kung umuwi? Huwag mong isipin yan. Siguro'y sub-sub lang talaga sa trabaho si kuya para sa kinabukasan nyo. Ngumiti ng pilit si Lyra habang nakatingin kay Marco. Sana kasing sipag mo rin siyang mag-update. Ikaw nga, nandito lang. Laging nagtatanong kung kumain na ako o kung kumusta bang araw ko. Minsan kasi parang wala na siyang pakialam sa akin. Siyempre, ayokong nakakasakit ang paborito kong hipag. Nagkatinginan ng dalawa at sandaling tumahimik ang paligid. Lyra, kung kailangan mo ng kausap o kahit saan mo gustong pumunta, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Marco. Napakabuti mong tao. Masaya ako na ikaw ang kasama ko rito. Lumipas sa mga araw at mas lalong naging madalas ang pagsasama ni Lyra at Marco sa loob ng bahay. Isang gabi, naabutan ni Marco si Lyra na umiiyak sa kusina habang hawak ang kanyang cellphone. Lyra, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-away kami ni Adrian. Nagtanong lang naman ako kung kailan siya susunod na uuwi. Pero nagalit siya. Masyado raw akong mapilit. Uminahon ka muna. Baka mainit lang ang ulo niya dahil sa trabaho. Pagod na ako, Marco. Pakiramdam ko, obligasyon na lang ako sa kanya. Hindi ko na maramdaman na mahal niya ako. Lumapit si Marco at dahan-dahang niyakap si Lyra para patahanin ito. Nandito naman ako, Lyra. Hindi kita iiwan na ganyan ang nararamdaman mo. Bakit ganun? Ikaw na kapatid lang niya. Mas may malasakit pa sa akin kaysa sa sarili kong asawa. Hayaan mo na siya. Magpahinga ka na muna. Isang espesyal na araw ay muling tinawagan ni Lyra ang asawa. Adrian, kumusta ka na? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Ano ba, Lyra? Alam mo namang busy ako dito sa trabaho. Mabubulabog ka pa. Huwag mo nga akong tanungin ng mga ganyan. Hindi ako nakikipagbulahan sa'yo. Para kang bata. Gigil na sabi ni Adrian. Nakalimutan mo ba talaga? Birthday ko ngayon, Adrian. Puno ng hinanakit ang boses ng dalaga. Birthday? Oo, ano naman? Matanda ka na para mag-celebrate. Huwag mo akong abalahin sa mga walang kwentang bagay. Ang layo-layo ko. Ano ba gusto mong gawin ko? Umuwi dyan at mag-party tayo. Grow up, Lyra. Para kang high school. Imbis na batiin ng maligayang bati ang asawa, ay sinermonan pa nito si Lyra. Wala naman ako ibang hinihingi kundi ang maalala mong aking kaarawan. Yun lang naman ang gusto ko. Kalabisan na ba yun? Umiiyak na tanong ni Lyra. Happy birthday! Ano, masaya ka na ba? Sarkastikong tanong nito at saka pinatay ang tawag.
Naiwan si Lyra sa garden habang madilim na ang paligid. Binabaan siya ng telepono ni Adrian at doon na siya humagulgol. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na itinapon matapos pakinabangan. Maya-maya, narinig niya ang pagpasok ng motor ni Marco sa garahe. Pagpasok ni Marco sa bahay, naabutan niya si Lyra na nakasubsob ang muka sa mesa habang nanginginig ang balikat. Lyra, bakit ka na naman umiiyak? May nangyari ba? Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Inilapag niya sa sahig ang dalang bag at itinoo ng atensyon kay Lyra. Nakalimutan ni Adrian, Marco. Birthday ko ngayon pero pinagalitan pa niya ako dahil nakakaabala daw ako sa trabaho niya. Ang gusto ko lang naman ay yung maalala niya ako. Asawa naman niya ako. Mali ba ako? Ano? Birthday mo ngayon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gulat na tanong ni Marco. Wala na rin naman kwenta, Marco. Kahit ang sarili kong asawa, walang pakialam sa akin. Lumapit si Marco at dahan-dahang pinatayo si Lyra. Huwag mo sabihin yan. Mahalaga nga araw na to. Dahil pinanganak ka. Kung ayaw niyang mag-celebrate, tayo na lang ang mag-celebrate. Huwag na, Marco. Nakakahiya sa'yo. Gabi na rin. Alam kong pagod ka rin galing sa trabaho. Walang nakakahiya dun. Maupo ka lang dyan. Manood ka ng TV o magpahinga. Akong bahala sa kusina. Pumunta si Marco sa kusina at kinuha ang mga sangkap sa ref. Kahit pagod galing sa trabaho, masigla siyang nagluto. Amoy na amoy ni Lyra ang bango ng nilulutong pansit at fried chicken. Pagkalipas ng isang oras, tinawag na siya nito. Oh, heto na. Simpleng handa lang para sa kaarawan ng pinakamabait na babaeng kilala ko. Marco, nagabala ka pa talaga. Maraming salamat. Wala yun. Gusto ko lang na maging masaya ka kahit man lang sa gabi na to. Magdasal muna tayo bago kumain. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Lyra na mapatingin sa bayaw. Walang mali siya ang ginagawa ng lalaki. Ramdam ni Lyra na sadyang mabait at may malasakit lang talaga ito sa kanya. Lyra, tandaan mo. Hindi nasusukat ang halaga mo sa kung paano kay trato ng isang tao na hindi kayang pahalagahan ka. Para sa akin at para sa maraming tao, espesyal ka. Salamat, Marco. Ikaw lang nakaalala sa akin ngayon. Magiging okay din ang lahat, Lyra. Happy birthday. Kahit papano ay gumagaan ang pakiramdam ni Lyra dahil kay Marco. Isang weekend nga ay nagulat si Marco na hindi nakaabang sa tawag ni Adrian si Lyra. Hindi mo yata hinihintay ang tawag ni Kuya? Tanong ni Marco pagpasok ng bahay. Nako, ayoko na munang ma-stress. Kung ayaw niya akong kausapin, di wag. Sayang ang weekend. Aba, masaya akong marinig yan. Teka, nagluto nga pala ako ng chicken curry at dinakdakan. Magpalit ka na ng damit at magpahinga. Maghahain ako. Hindi ka pa ba kumakain? Hindi pa, hinintay talaga kita. Baka naman nalipasan ka na ng gutom niyan. Hindi naman. Masaya din naman kasing kumain ng may kasabay. Tama ka naman. Salamat ha. Magbibihis lang ako. Habang nasa kwarto si Marco ay naghain na si Lyra. Bakas ang tuwa sa mukha nito. Masaya siya na kahit binaliwala siya ng kanyang asawa, ay kahit papaano ay nakakita siya ng kaibigan sa katauhan ni Marco. Ilang sandali pa ay dumating na sa hapagkainan si Marco. Pinagsaluhan nila ang nilutong pagkain ni Lyra. Ang sarap ng mga to. Parang tataba yata ako kapag puro ganito ang makakain ko. Sus, ng bola ka pa. Hindi yun bola, Lyra. Masarap ka talaga magluto. Salamat naman kung nagustuhan mong luto ko. Teka, may idea ako. Total, nababagot ka dito. Bakit hindi ka na lamang magpa-order ng mga luto mo tapos i-deliver mo? Aba, magandang idea yan. Mag-aalok ako sa mga kaibigan at kapitbahay natin. Para wag din akong mainip at wag kong pansinin na hindi na ako inaalala ng kapatid mo. Masaya silang kumain. Panay ang kwento ni Marco tungkol sa araw niya. Tahimik na nakikinig naman si Lyra.
Kontento na din siya na may taong nakaalala at nagmamalasakit sa kanya kahit pa nga ang sarili niyang asawa ay tila wala ng pakialam sa kanya. Dahil sa idea ni Marco at dahil gusto ni Lyra na makatulong sa gastusin at maging abala habang nasa bahay, naisipan niyang gamitin ang kanyang galing sa pagluluto. Nag-post siya sa group chat ng kanilang subdivision at agad namang dinumog ng orders. Marco, tingnan mo oh! May 10 order na agad para sa kare-kare at menudo bukas. Mukhang magiging busy ako. Sabi ko na nga ba, magugustuhan nila ang luto mo. O sige, maaga akong gigising bukas para samahan ka sa palengke. Naku, wag na. Abala pa sa'yo to. Hindi ka abala, Lyra. Gusto kitang tulungan. Masaya din ako dahil meron kang pagkakalibangan. At higit sa lahat, mararamdaman mo na hindi totoong wala kang kwenta. Salamat sa idea mo, Marco. Walang anuman. At huwag ka mag-alala. Dahil pati sa pagdi-deliver ay tutulungan kita. Tamang-tama, Sabado bukas. Hindi na lang ako papasok para matulungan kita. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang magbitbit ng mabibigat na pagkain mag-isa? Matulog ka na at maaga pa tayong mamimili bukas. Naglakad na si Marco papasok sa kwarto niya nang tawagin siya ni Lyra. Marco? Ano yun? Salamat. Sa lahat-lahat. Nako, bawal magdrama. Matulog ka na. Biro ng binata. Kinabukasan, maaga silang namili sa palengke ng mga ingredients at sahog. Hindi makaramdam ng pagod si Lyra dahil palaging nakaalalay si Marco at ito pa ang nagbubuhat ng mga pinamili nila. Salamat. Baka pagod ka na. Mabigat yung mga dala mo. Wala to. Kaya-kaya kong mato. Pagdating naman sa bahay ay naging maingay ang kusina nila. Habang naghihiwa ng mga rekado si Lyra, si Marco naman ang tagagata at tagaayos ng mga lalagyan. Kahit pagod sa pamimili, ay bakas ang saya sa mukha ni Marco habang pinapanood ang hipag. Marco, pakitikman nga tong sauce. Kulang ba sa alat? Perfect na yan. Siguradong mapapa-extra rice sa mga kapitbahay natin nito. Huwag ka mag-alala. Ipinagtabi kita ng mga ulam. Para naman makabawi ako sa mga tulong mo. Hindi naman kailangan pero hindi ko tatanggihan ng mga yan. Ang sasarap kaya ng mga tinda mo. Naku, magkakabulahan na naman tayo niyan. Alika, ihanda na natin ang mga eco bags at magsisimula na tayong mag-deliver. Nang malutong lahat, maingat na inayos ni Lyra ang mga ulam sa mga containers. Oras na para i-deliver ang mga ito. Sasamahan mo ba talaga ako? Baka gusto mo nang magpahinga. Ako na lang maglalakad. Hindi pwede. Ako ang delivery rider mo ngayon. Isang kamay ang hawak ni Marco sa mga eco bags na mga ulam, habang ang isa naman ay nakaalalay kay Lyra. Isa-isa nilang pinuntahan ang mga bahay ng kanilang mga suki. Naku, ang sweet naman ninyong mag-asawa. Pati pag-deliver magkasama. Siyempre naman po. Kailangang suportahan ng misis. Baka mapagod, mahirap na. Salamat po sa pag-order. Sana magustuhan yung luto ko. Habang naglalakad pabalik ng bahay pagkatapos ng huling delivery, ay naging emosyonal si Lyra. Ang galing mo, Lyra. Sa susunod, baka kailangan na natin kumuha ng assistant kung ganito karaming orders. Salamat, Marco. Hindi ko naman ito magagawa kung hindi mo ako tinutulungan sa mabibigat na gawain. Mas masaya pala kapag ganito. Magkasama tayo sa lahat ng bagay. Kahit ano pa ang pasukin nating negosyo o trabaho, hindi kita pababayaan. Team tayo, diba? Team tayo. Salamat. Walang anuman. Pero teka, napagkamalan tayong mag-asawa kanina. Hindi mo man lang itinamang akala nila. Pasensya ka na, Lyra. Habal lang kasing usapan kaya hinayaan ko na lang. Ayos lang. Sa tingin ko, tama ka. Mapapag-usapan pa kung gaano ko pinapabayaan ng asawa ko. Nakakahiya. Huwag na natin pag-usapan si Kuya. Masaya ka na nga. Baka malungkot ka na naman. Sa simpleng pagtitinda ng ulam,
Lalong tumibay ang pagsasama ni Lira at Marco. Hindi lang sila basta maghipag. Naging magkatuwang din sila sa pagbuo ng mga pangarap ni Lira. Naging malapit na magkaibigan din sila. Panandali ang natakasan ni Lira ang kalungkutan at sama ng loob kay Adrian. Pero wala silang alam na may sorpresa palang babago sa kanilang mga buhay. Isang gabi, biglang bumukas ang gate. Ha? May bisita ng ganitong oras? Wala naman akong inaasahang bisita. Hindi inaasahan ni Lira ang pagdating ni Adrian dahil wala itong pasabi o kahit man lang missed call sa kanyang cellphone. Kumaripas ng takbo si Lira palabas para salubungin ang asawa. Adrian? Bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka ngayon? Sana nakapaganda ako at nakapagluto ng paborito mo. Hindi na kailangan. Kumain na ako sa daan. Malamig ang boses ng lalaki habang diretso itong naglalakad papasok sa kwarto. Hindi man lang nito tiningnan sa mata si Lira o binigyan ng kahit munting halik sa noo. Ayos ka lang ba? Pagod ka ba sa biyahe? Halika, kukunin ko na mga gamit mo at nang makapagpahinga ka. Wag na. Kaya ko na to. Matutulog na ako. Huwag mo muna akong kakausapin dahil sumasakit ang ulo ko. Grabe ka naman. Kadarating mo lang, ayaw mo agad akong kausap? Naginit ang ulo ni Lira sa narinig. Para ka namang bata. Ano bang gusto mo? Pasalubong? O baka naman gusto mong maiyak ako sa tuwa dahil nakita tayong muli? Hindi naman sa ganun pero... Hindi man lamang natapos ni Lira ang sasabihin dahil tinalikuran na siya ni Adrian. Naiwan si Lira sa sala, naguguluhan at masakit ang loob sa malamig na pagtanggap ng asawa na ilang buwan niyang hindi nakasama. Bakit ba nagulat pa ako? Wala namang bago. Talaga namang malamig na siya sa akin dati pa. Bulong ni Lira sa sarili. Kinabukasan, kahit mabigat ang pakiramdam, sinubukan pa rin niyang lambingin si Adrian habang nag-aalmusal sila kasama si Marco. Adrian, heto nagluto ko ng espesyal na longganisa. Paborito mo to, diba? Kumain ka ng marami. Homemade yan. Ako mismo nagtimpla niyan. Busog pa ako. Kape na lang gusto ko. Malamig na tugon nito. Kuya, parang ang tamlay mo yata. Ilang buwan kayong hindi nakita ni Lira. Tapos parang wala ka man lang dalang pasalubong o kahit man lang kwento sa kanya. Marami akong iniisip, Marco. Huwag mo na akong dagdagan ng mga tanong nyo. May problema ba tayo, Adrian? Parang ibang-iba ka na ngayon. Hindi ka naman ganyan dati kung umuwi. Excited ka lagi. Wala nga. Sadyang pagod lang ako sa dami ng inaasikaso ko sa labas at sa trabaho. Pwede ba? Manahimik muna kayong dalawa. Ang aga-aga pa. Kuya naman. Marco, huwag mong hintayin na magsisi ako at umuwi pa ako sa inyo. Biglang tumayo si Adrian at mabilis na lumabas ng bahay para makipag-usap sa phone habang patingin-tingin sa paligid. Sinundan siya ni Lira ng tingin mula sa bintana at doon niya napansin na laging nakadikit ang cellphone sa kamay ni Adrian at tila ayaw nitong bitawan kahit sandali. Marco, nararamdaman mo ba yun? Parang hindi na siyang Adrian na pinakasalan ko. Napakalayo na niya sa dati. Malamig na din siya nung nasa Kuwait pa siya pero inakala ko na kapag umuwi siya, maayos pa ang lahat. Napansin ko rin, Lira. Parang may malalim siyang tinatago. At bakit parang diring-diri siya sa'yo o ayaw kanyang lapitan man lang? Yun din ang kinakatakutan ko. Parang nandito nga siya sa harap ko. Pero ang isip at puso niya, nasa ibang lugar o nasa ibang tao na. Huwag ka mag-alala. Babantayan ko siya para sa'yo. Malalaman natin kung bakit siya nagkakaganyan at kung ano ba talaga ang totoo. Pero ihanda mo din ang iyong sarili, Lira. Maaring masakit ang katotohanan. Alam ko pero parang mas matatanggap ko yun kaysa sa nangangapa ako. Patatagalin ko lang ang aking paghihirap pero doon na din sigurong punta nito. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako sa lahat ng to. Hindi kita pababayaan. Salamat, Marco. Nang umalis si Adrian para bumili ng sigarilyo,
Pumasok si Lyra sa kwarto para maglinis. Nakita niya ang jacket ni Adrian na nakasabit sa likod ng pinto. Habang nililima sa mga bulsa para labhan, may nalaglag na maliit na papel. Isang resibo ng pagbili ng gatas at diapers na may petsang kahapon lang. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra at nanginig ang kanyang mga tuhod. Alam niyang wala silang anak, kaya para kaninong mga gamit na yon. Ito na kaya ang sagot sa mga tanong ko? Nangihinang tanong niya sa sarili. Naiwang mag-isa si Lyra sa garden habang pinagmamasdan ng resibong nakita niya. Hindi niya mapigilang umiyak ng tahimik habang iniisip kung para saan ang mga gamit na yon. Lumapit si Marco at naupo sa tabi niya. Lyra, bakit ka na naman umiiyak? May ginawa ba si kuya? Tingnan mo to, Marco. Resibo ng gatas at diaper. Bakit may ganito sa bulsa si Adrian? Wala naman kaming anak. Sino binilhan niya ng mga to? Baka naman nagkamali lang siya ng nakuha. O baka sa kaibigan niya yan. Hindi ako tanga, Marco. Ramdam ko na may mali. Ang lamig-lamig niya sa akin. Parang diring-diri siya kapag lumalapit ako. Hindi nga niya ako tinatabihan sa pagtulog. May mag-asawa bang ganun? Hinawakan ni Marco ang balikat ni Lyra para pakalmahin ito. Tahan na. Huwag mo munang isipin ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Ano kung may pamilya na siya doon? Ano na ako, Marco? Buong buhay ko binigay ko sa kanya. Lahat ng hirap at sakit. Tiniis ko dahil sa pag-asa na magiging maayos ang lahat. Andito ako, Lyra. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Tumingin si Marco ng diretso sa mga mata ni Lyra at pinunasan ng mga luha nito. Magiging okay din ang lahat. Pangako ko sa'yo. Hindi kita hayaang masaktan ng ganito habang buhay. Salamat, Marco. Ikaw na lang talagang nagpapakalma sa akin ngayon. Basta tandaan mo, kahit anong gulong dumating, hindi kita iiwan. Lilipas din ang lahat ng sakit na to. Napayuko si Lyra at sumandal sa balikat ni Marco. Sa gitna ng panalamig na kanyang asawa, ang init ng pag-aalaga ni Marco ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa likod ng mga salita ni Marco, alam nilang dalawa na may mas malaking bagyong parating. Isang hapon, habang wala si Adrian at kasama ni Lyra si Marco sa sala, may huminto na puting sasakyan sa tapat ng gate. Bumaba ang isang babaeng may kalong na bata. Sino po sila? May kailangan po ba kayo? Kabadong boses ni Lyra. Ramdam niyang may mali. Dito ba nakatira si Adrian? Ako ang asawa niya. Nanigas si Lyra sa kinatatayuan niya. Anong asawa? Ako ang asawa ni Adrian. Baka nagkakamali ka ng bahay. Hindi ako nagkakamali. Ito marriage certificate namin. 7 taon na kaming kasal. Inabot ni Clarice ang papel. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang binabasa ang mga pangalan doon. Hindi maaari to. Kasal kami ni Adrian. May mga dokumento rin ako. Peke lahat ng hawak mo. Ginamit ka lang niya para may matutulian siya dito tuwing uuwi siya. Galit na galit si Clarice habang pinapakita ang mga pictures nila ni Adrian kasamang bata. Eksaktong dumating si Marco mula sa kusina. Anong gulo to? Lyra, bakit ka umiiyak? Marco, tingnan mo to. Sinasabi niya na asawa siya ni Adrian. Binasa ni Marco ang papel at napasapo sa kanyang noo. Galit at gulat ang rumehistro sa mukha niya. Grabe ka na talaga, Adrian. Pati ba naman dito? Nanloko ka? Alam mo to, Marco? Alam mo na may pamilyang kuya mo? Lyra, maniwala ka. Wala akong alam sa bata. Pero may hinala ako na may tinatago siya sa ibang bansa. Hindi ko nakakalain na ganito kalala. At ikaw naman, huwag kang magmalinis. Alam ko may namamagitan sa iyong dalawa ng bayaw mo. Mga makasalanan. Wala kaming ginagawang masama. Magkaibigan lang kami. Biglang bumukas ang gate at pumasok si Adrian na galing sa labas.
Nanlaki ang mata niya nang makitang dalawang babae na magkaharap. Clarice! Lyra! Anong ginagawa niyo rito? Adrian, sabihin mo sa akin na totoo. Sino ba talaga sa amin ang asawa mo? Lyra, ayan mong magpaliwanag ako. Mahal kita. Totoo yun. Napakasama mo, kuya. Paano mo nagawa to kay Lyra? Pinaniwala mo siyang legal kayong kasal. Sinuntok ni Marco ang sariling kapatid. Napaupo si Adrian sa semento habang umiiyak ang bata sa bisig ni Clarice. Tama na! Ayoko na! Ang sakit na ng lahat! Tumalikod si Lyra at pumasok sa loob ng bahay habang humahagulgol sa iyak. Lyra! Mag-usap tayo! Clarice! Bakit ka ba sumugod dito? Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta rito. Anong wag pupunta? Para lalo mo kaming malimutan ng anak mo? Akala mo ba sapat na yung magpapadala ka ng diaper at gatas? Hindi mo man lang silipin ang anak mo, Adrian. 7 taon mong tinagong babaeng to sa amin. Habang siya naman, pinaniwala mong ikaw ang perpektong asawa? Tumahimik ka, Adrian. Wala kang karapatang magpaliwanag. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, niloko mong lahat ng tao sa paligid mo. Marco, wala kang pakialam dito. Kapatid kita. Dapat kinakampihan mo ko. Hindi yung sinusuntok mo ko sa harap ng asawa ko. Asawa? Aling asawa, kuya? Si Clarice na legal mo? O si Lyra na ginago mo? Sa tingin mo ba hayaan lang kitang sirain ang buhay ni Lyra? Ayan! Kita mo na, Adrian? Kaya pala ayaw mong umuwi dahil may tagabantay na palang asawa mo rito. Magsama kayong lahat ng mga manloloko! Narinig ang malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga gamit na binabasag ni Lyra sa sobrang galit at sakit. Lyra! Buksan mo tong pinto! Clarice! Umalis na kayo! Marco! Umalis ka na rin kung wala kang balak tumulong! Hindi ako aalis hanggat hindi sigurado na ligtas si Lyra sa'yo. Simula ngayon, Adrian, wala na akong kapatid. Handa akong harapin ang lahat. Basta mailayo ko lang si Lyra sa kamay mo. Huwag ka mag-alala, Marco. Isasama ko ng hayop na to. Adrian, halika na! Doon tayo magtao sa korte. Sisiguraduhin kong wala kang matitira kahit 1 sentimo. Sandali lang, Clarice! Lyra! Mahal kita! Maniwala ka! Naglakad palayo si Clarice habang hila-hila si Adrian sa braso. Habang si Marco naman ay nanatiling nakatayo sa labas ng pinto ni Lyra. Naghihintay at handang maging sandigan nito sa gitna ng nagaganap na gulo. Kinabukasan, maagang bumalik si Adrian sa bahay. Mugto ang mga mata ni Lyra at wala siyang tulog nang harapin ang asawa sa sala. Kasama nila si Marco na nakabantay sa gilid, handang mamagitan kung muling magkagulo. Lyra, patawarin mo ako. Hindi ko ginustong saktan ka ng ganito. Hindi mo ginusto? Adrian, 7 taon mong tinagong katotohanan. 7 taon akong nabuhay sa kasinungalingan mo. Naging mahina ako, Lyra. Nung nasa abroad ako, nakalala ko si Clarice. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo dahil ayoko kitang mawala. Nagkamali ako sa pagpapakasal sa kanya. Kasal na kami sa ibang bansa nung nagpakasal tayo. Kaya hindi valid ang kasal natin. Kaya mas pinili mo kong gawing kabit sa sarili nating bahay? Napakasakit, Adrian. Ang lahat ng pinagsamahan natin, lahat ng pangako mo, basura na lang ngayon. Aminin ko na lahat. Totoong kasal kami ni Clarice sa papel. Ang bata, anak ko talaga siya. Pero ikaw ang mahal ko, Lyra. Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya iniiwasan na lamang kita. Kaya naging malamig ako sa'yo dahil pilit kong iniiwasan na malaman mong totoo. Sana'y mapatawad mo ako. Huwag mo nang gamitin yung salitang mahal dahil hindi mo alam ang ibig sabihin nun. Kung mahal mo ako, hindi mo ako dudurugin ng ganito. I'm sorry. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Sana inamin mo na lang agad. Hindi yung matagal na panahon ako nag-iisip ko anong mali. May nagawa ba ako at
At nagbago ka? May problema ba? Ayos ka lang ba? Maghihimpake na ako. Alam kong wala na akong puwang dito. Ibibigay ko sa iyo ang bahay na to, Lira. Ito na lang kaya kong gawin para bumawi. Tumayo si Adrian at dahan-dahang pumasok sa kwarto para kunin ang kanyang mga gamit. Bawat damit na inilalagay niya sa maleta ay tila mga piraso ng puso ni Lira na itinatapon. Paglabas ni Adrian, saglit siyang tumingin kay Marco. Marco, ikaw na munang bahala sa kanya. Alam kong mas mabuting tao ka kaysa sa akin. Umalis ka na, kuya. Huwag mo nang dagdagan ng sakit na nararamdaman niya. Nang marinig ni Lira ang pagsara ng pinto at ang paglayo ng sasakyan ni Adrian, mabilis siyang tumakbo sa kwarto at nilak ang pinto. Humagulgol siya ng iyak na parang walang katapusan. Lira, buksan mo tong pinto. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Iwan muna ako, Marco. Gusto ko lang mapag-isa. Ang sakit-sakit na. Parang hindi ko na kayang mga nangyayari. Nagkulong si Lira sa loob ng kwarto. Yakap ang mga unan na dati ay amoy Adrian, pero ngayon ay puno na ng pait. Sa labas ng pinto, naupo si Marco sa sahig. Nakasandal ang ulo sa pader. Tahimik na nakikinig sa bawat hikbi ni Lira. Alam ni Marco na mahaba pa ang proseso ng paghilom, pero handa siyang maghintay hanggang sa maging handa na muli ang dalaga na harapin ang mundo. Lumipas sa mga araw na laging nakakulong si Lira sa kanyang kwarto. Halos hindi na siya kumakain at laging mugto ang mga mata. Hindi ito matiis ni Marco, kaya isang umaga, nagluto siya ng paboritong lugaw ni Lira at kumatok ng mahinahon. Lira, nandito ako. Nagluto ko ng pagkain. Kahit konti lang ay kumain ka naman para hindi ka magkasakit. Iwan mo lang dyan sa labas, Marco. Wala akong gana. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binubuksan tong pinto. Lira, kung dati pinipigilan ko ang sarili ko dahil kapatid ko si Adrian. Ngayon ay wala na akong pakialam. Hindi ko hahayaang mabulok ka dyan sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nanlulumong itsura ni Lira, pero sinalubong siya ni Marco ng isang matamis at tapat na ngiti. Inalalayan niyang dalaga hanggang sa kusina. Eto, tikman mo to. Espesyal lang timpla ko dyan. Simula ngayon ako nang bahala sa'yo. Bakit mo ba ginagawa to, Marco? Nasasaktan din si Clarice. Galit sa akin ang pamilya niyo. Bakit hindi mo nila ako iwan? Dahil hindi ko kaya. Noon pa man, tinitingnan ko na kung paano ka magdusa. Dahil kay kuya. Pero nanahimik lang ako dahil sa respeto. Pero ngayong malaya ka na. At malaya na rin ako ipakita sa iyo kung paano ka dapat alagaan. Natatakot ako, Marco. Baka lahat ng to, panandalian lang din. Pangako, hindi kita sasaktan. Pilit kitang pasasayahin araw-araw hanggang sa makalimutan mo ang lahat ng pait. Isang hakbang sa bawat araw, Lira. Hindi kita kailangang madaliin. Inabot ni Marco ang kamay ni Lira at pinisil ito ng mahigpit. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Lira ang seguridad na matagal niyang hinanap kay Adrian, pero kay Marco lang pala niya matatagpuan. Magbihis ka mamaya. Lalabas tayo. Hihinga tayo ng sariwang hangin. Hindi pwedeng dito ka lang sa bahay na puno ng malulungkot na alaala. Ayoko. Dito na lang ako. Magsaya ka. Hindi ka dapat nadadamay sa lungkot ko. Sayang ang buhay mo. Hindi maaari. Sabi nga si Titanic, you jump, I jump. Magkasangga tayo, Lira. Bahagyang natawa ang dalaga. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon kung wala ka. Nandito lang ako, Lira. Handa akong maging kalasag mo sa lahat ng mapanghusgang mata ng ibang tao. Basta kasama kita, sapat na yun sa akin. Nang araw na yon ay namasyal nga sila. Hindi naman napawi ng pamamasyal na yon lahat ng sakit, pero sapat na yon para maitawid niya
ang isa na namang araw. Kinabukasan, nagising si Marco na may naamoy na masarap na bawang at pritong kanin mula sa kusina. Nagmamadali siyang bumangon. Iniisip na baka nakaiwan siya ng kala na nakabukas. Ngunit laking gulat niya sa kanyang nakita. Lira, ikaw ba yan? Oh, gising ka na pala Marco. Halika na, nakahanda ng almusal. Nagluto ko ng sinangag, itlog at tuyo. Pasensya ka na, ito lang nakita ko sa ref. Napatulala si Marco. Nakatayo sa harap niya si Lira. Bagong ligo, maayos ang buhok at nakasuot ng isang malinis na blouse at maong. Wala nang mugtong mga mata at ang matamlay na aura na nakita niya nitong mga nakaraang araw. Akala ko kung ano nang nangyari. Bakit ang aga mo yata at mukhang aalis ka? Naisip ko kasi kagabi Marco. Bakit ko sasayangin ang buhay ko sa isang taong matagal na pala akong kanalimutan? Tapos na akong umiyak para kay Adrian. Hindi na siya babalik. At kung bumalik man siya, wala na siyang babalikan. Yan ang gusto ko marinig sa'yo. Pero sigurado ka ba? Hindi mo kailangang biglain ang sarili mo. Sigurado na ako. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo nitong mga nakaraang araw, Marco. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakahiga pa rin ako sa dilim. Kaya itong almusal na to, pasasalamat ko muna sa'yo. Umupo si Marco at nagsimulang kumain. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood si Lira na masiglang kumikilos. Saka pupunta pagkatapos nito. Samahan ba kita? Huwag na Marco. Alam kong may trabaho ka rin. Maghahanap ako ng trabaho ngayon. Gusto kong magsimula muli. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo nang wala ang kuya mo. Proud ako sa'yo, Lira. Sabi ko naman sa'yo, magiging okay din ang lahat. Basta tandaan mo, kahit anong oras ka umuwi, nandito lang ako. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng kabutihan mo. Huwag mo nang isipin ang bayad. Makita lang kitang nakangiti ng ganyan, sapat na sa akin. Nagkatinginan ang dalawa ng mas matagal kaysa sa dati. Ramdam ni Lira ang tapat na paghanga ni Marco. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa para sa kinabukasan. Pagkatapos kumain, kinuha ni Lira ang kanyang bag at humarap sa salamin. Handa na ako para sa bagong simula. Pagkatapos ng mahabang araw ng paghahanap ng trabaho, naabutan ni Marco si Lira na nagpapahinga sa terrace habang pinapanood ang paglubog ng araw. May dala si Marco na paboritong inumin ni Lira at dahan-dahang naupo sa tabi nito. Oh, mukhang malalim ang iniisip ng matapang kong bida. Kamusta ang lakad mo? Napagod ako, pero masaya Marco. Nakapasa ako sa interview kanina. Magsisimula na ako sa Lunes. Talaga? Sabi ko na nga ba, hindi ka nila matatanggihan. Sobrang proud ako sa'yo, Lira. Salamat, Marco. Kung hindi dahil sa pagpilit mo sa akin na bumangon, baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong direksyon. Inilapit ni Marco ang kanyang upuan at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Lira. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili ang dalaga at hinayaan na lang ang init ng palad ng bayaw. Lira, alam mo naman na hindi ko ginagawa to dahil lang sa obligasyon. Ginagawa ko to dahil gusto kong makita kang masaya muli. Ramdam ko yun, Marco. At gusto ko ring malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit unti-unti nang naghihilom ang mga sugat ko. Pwede ba akong humiling? Kahit anong mangyari, huwag mo nang hahayaang mawala ang ngiting yan sa mga labi mo. Napakaganda mo kapag masaya ka. Sana noon pa lang, ikaw nang nakilala ko. Siguro hindi ako ganito nasaktan. Siguro kailangan nating dumaan sa lahat ng sakit na yun para mas lalo nating mapahalagahan ang bawat sandaling magkasama tayo ngayon. Marahang inihilig ni Lira ang kanyang ulo sa balikat ni Marco.
habang pinapanood ang mga bituin na nagsisimulang magpakita sa langit. Salamat sa pananatili, Marco. Salamat sa pagiging sandalan ko. Kahit kailan, Lira. Handa ako maging tahanan mo hanggat kailangan mo ako. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ng dalawa ang isang uri ng pag-ibig na hindi kailangang madaliin. Isang pag-ibig na nabuo mula sa pag-aalaga, pagtitiwala at tapat na malasakit. Isang gabi, naganda si Marco ng isang simpleng hapunan sa garden. May mga nakasabit na bumbilya. At paboritong kanta ni Lira ang tumutugtog sa background. Pagkatapos kumain, seryosong humarap si Marco sa dalaga. Lira, alam ko marami na tayong pinagdaanan. Alam ko rin na hindi naging madali para sa iyo ang lahat. Bakit parang sobrang seryoso mo yata ngayon, Marco? Kinakabahan naman ako sa'yo. Gusto ko lang maging tapat. Ayoko nang maging bayaw lang sa paningin mo. Gusto kitang alagaan habang buhay. Hindi bilang kapatid ni Adrian, kundi bilang lalaking nagmamahal sa iyo ng totoo. Marco. Lira, handa ako maghintay kung kailangan mo pa ng panahon. Pero gusto ko lang malaman mo na ikaw ang tanging babaeng gusto kong makasama sa pagbuo ng mga bagong pangarap. Hinawakan ni Marco ang magkabilang kamay ni Lira at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Lira, pwede ba kitang maging girlfriend? Handa ka bang buksan ang puso mo para sa akin? Napaiyak si Lira, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Hinigpitan niyang hawak sa mga kamay ni Marco. Matagal ko nang hinihintay na itanong mo yan, Marco. Sa loob ng ilang buwan, ikaw ang naging mundo ko. Ikaw ang nagturo sa akin na karapat-dapat din pala akong mahalin ng tama. Ibig bang sabihin nito'y tayo na? Oo, Marco. Tayo na. Mahal din kita. Binuhat ni Marco si Lira sa sobrang tuwa at paikot na niyakap ng mahigpit. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, opisyal nang nagsimula ang kanilang bagong kwento. Isang pag-ibig na hindi na kailangang magtago sa anino ng nakaraan. Pangako, hindi kita paiiyakin. Gagawin ko ang lahat para maging pinakamasayang babae ka sa mundo. Naniniwala ako sa'yo, Marco. Dahil sa'yo, nahanap ko ng tunay kong tahanan. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Isang hapon, naisipan ni Marco na dalhin si Lira sa isang burol na overlooking ang buong lungsod. Nakalatag ang isang manipis na kumot sa damuhan at may dalang kape at simpleng sandwich si Marco. Ito ang unang pagkakataon na lumabas sila na opisyal ng magkasintahan. Ang ganda naman dito, Marco. Ngayon na lang ulit ako nakahinga ng ganito kaluwag. Sabi ko naman sa'yo, kailangan mo ring makakita ng ibang tanawin. Hindi pwedeng puro pader lang ng bahay ang tinitingnan mo. Salamat Kasi kahit alam kong mahirap tong sitwasyon natin, hindi mo ako binitawan. Inabot ni Marco ang kamay ni Lira at pinagkurap ang kanilang mga daliri. Tiningnan niya ang dalaga ng sobrang lambing. Lira, para sa akin hindi mahirap ang mahalin ka. Ang mahirap ay yung makita kang nasasaktan. Kaya ngayong tayo na, asahan mong gagawin ko ang lahat para mapalitan ng ngiti ang bawat luhang binuhos mo nun. Minsan natatakot pa rin ako, Marco. Paano kung malaman ni nanay at tatay mo? Paano kung magalit sila? Huwag mo muna isipin yun ngayon. Ngayong hapon, tayo lang muna. Isipin mo na lang na tayo lang tao sa mundo. Ako ang knight in shining armor mo at ikaw ang reyna ko. Nako, nagiging makata ka na naman. Saan mo ba natutunan ng mga linyang yan? Sa'yo. Ikaw ang muse ko, diba? Oh, etong kape mo. Baka lumamig pa. Ininom nila ang kape habang pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Napansin ni Marco na may konting dumi sa gilid ng labi ni Lira, kaya dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang hinlalaki. Nanatili ang kanyang kamay sa pisngi ng dalaga. Lira, pangako,
Pagkatapos ng lahat ng to, papakasalan kita. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya na puno ng katapatan. Pangako yan ha. Ihintayin ko ng araw na yun, Marco. Hindi kita bibiguin. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sumandal si Lyra sa balikat ni Marco habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila. Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo para sa kanila. Wala pang takot, wala pang panghuhusga. Puro lang tapat na pag-ibig at pag-asa para sa bukas. Isang gabi, sinabihan ni Marco si Lyra na magsuot ng kanyang pinakamagandang damit. Sinundo niya ito sa tapat ng kwarto. Suot ang isang maayos na polo at black slacks. Namamangha si Marco nang lumabas si Lyra na nakasuot ng isang simpleng black dress na bumabagay sa kanyang maputing balat. Napakaganda mo, Lyra. Parang hindi ako makapaniwala na ako ang kasama mo ngayong gabi. Sobra ka naman, Marco. Nahiya tuloy ako. Saan ba talaga tayo pupunta? Bakit kailangan pa nating mag-ayos ng ganito? Basta, sorpresa. Gusto ko lang maranasan mo ang itrato ng tama. Yung formal, yung espesyal. Dinala ni Marco si Lyra sa isang restaurant sa itaas ng isang hotel. May mga kandila sa mesa. Dahan-dahang tumutugtog ang violin at matatanaw ang buong ningning ng mga ilaw sa syudad. Pagkaupo nila, agad na inasikaso ni Marco ang upuan ni Lyra. Masyado namang magarbo rito, Marco. Siguradong mahal ang pagkain dito. Nakakahiya naman sa'yo. Huwag mo isipin ang gastos, Lyra. Pinagandaan ko to dahil gusto kong malaman mo na karapat-dapat ka sa mga ganitong bagay. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. Salamat, Marco. Sa totoo lang, itong unang pagkakataon na may gumawa nito para sa akin. Yung pinagplanuhan talagang bawat detalye. Dahil simula ngayon, yan ang magiging normal sa buhay mo. Hindi ka na basta-basta na lang bibigyan ng tira-tirang atensyon. Ibibigay ko sa iyo ang buong oras at pagmamahal ko. Dumating ang pagkain, steak, pasta at wine. Habang kumakain, hindi maalis ni Marco ang tingin sa mga mata ni Lyra. Lyra, alam ko marami tayong haharaping pagsubok sa mga susunod na araw. Lalo na sa pamilya ko. Pero gusto kong tandaan mo tong gabing to. Itong saya nating dalawa. Itong kakapitan natin kapag naging mahirap na ang lahat. Natatakot ako, Marco. Pero kapag tinitingnan kita, nawawala lahat ng kaba ko. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bukas. Huwag ka matakot. Habang hawak ko ang kamay mo, walang pwedeng sumira sa atin. Mahal na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Mahal din kita, Marco. Sobra-sobra. Pagkatapos kumain, lumabas sila sa balcony ng restaurant para damhin ang malamig na hangin. Doon, sa ilalim ng mga bituin at sa gitna ng formal na kapaligiran, naramdaman ni Lyra na siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Sayo tayo? Dito? Wala namang tugtog para sa sayaw na formal. Hindi natin kailangan ng malakas na tugtog. Puso ko lang pakinggan mo. Sapat na yun. Dahan-dahang nagsayaw ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at ang bawat yakap ay pangako ng isang bukas na puno ng pag-ibig at katapatan. Naging maayos ang kanilang relasyon pero may parating palang pagsubok. Isang araw ay ibinalita ni Marco na may family reunion daw sila at nais niyang ipakilala si Lyra sa kanilang pamilya bilang nobya niya. Ayaw sanang pumunta ni Lyra pero nakumbinsi siya ni Marco. Pero nang nasa venue na sila ay biglang nagbagong isip ni Lyra. Marco, huwag na lang kaya tayong pumunta. Masama talagang pakiramdam ko rito. Parang hindi magandang mangyayari. Lyra, nandito na tayo sa harap ng gate. Ngayon pa ba tayo aatras? Natatakot ako sa sasabihin ng nanay at tatay mo. Alam mo namang sa tingin nila, asawa ko pa rin ang kuya mo. Ayokong gumawa ng gulo sa reunion nyo. Hindi ka gulo, Lyra.
Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Gusto kong malaman nila ang totoo. Na tayo na at masaya tayo. Pero Marco, hindi ganun kadali yun. Siguradong huhusgahan nila ako. Baka sabihin nila, inago kita o kaya'y pinatulan ko ang sarili kong bayaw. Hayaan mo silang magsalita. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Hindi kita pababayaan doon, Lira. Pangako, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Paano kung itaboy nila tayo? O kaya isaktan ka nila dahil sa akin? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mag-aaway kayo ng pamilya mo dahil lang dito. Handa akong harapin ang lahat. Basta kasama kita. Hindi ko kayang itago ka na lang habang buhay na parang isang sikreto. Karapat dapat kang ipagmalaki, Lira. Sigurado ka ba talaga, Marco? Baka magsisi ka kapag nagalit sila sa'yo. Hindi ako magsisisi na pinili kita. Tignan mo ko, Lira. Magtiwala ka sa akin. Lalabas tayo ron na magkasama. Ano man ang mangyari. Sige na nga. Sasama na ako. Pero kapag naging sobrang init na ng ulo nila, umalis na tayo agad Pangako. Salamat, Lira. Napakatapang mo talaga. Tara na. Basta wag mo akong bibitawan. Ginanap ang reunion sa rest house ng mga magulang ni Marco. Hawak kamay na pumasok ang dalawa, ngunit agad na naputol ang tawanan nang makita sila ng nanay ni Marco na si Aling Rosa at ang tatay na si Mang Tomas. Marco, bakit kasama mo si Lira? At bakit kayo magkahawak kamay? Nay, Tay. Gusto ko pong formal na ipakilala sa inyo si Lira bilang girlfriend ko. Ano? Nababaliw ka na ba, Marco? Hipag mo yan! Asawa yan ang kuya mo! Tay, hindi po kami tunay na kasal ni Adrian. Niloko niya po ako. May legal siyang asawa at anak sa abroad. Kahit na! Sa harap ng maraming tao at ng pamilya natin, ikaw ang asawa ni Adrian! Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Na kinalantari mong sarili mong bayaw? Nay, maya naman kayo sa mga sinasabi nyo. Si Lira ang biktima rito. Iniwan siya ni kuya at akong nandoon ng kailangan niya ng karamay. Isang pinsan ang sumingit sa usapan habang nakatingin ng mapanghusga kay Lira. Sinabi ng pinsan na kaya raw pala ang bilis na ka-move on ni Lira ay dahil may reserba na palang kapatid. Nakakasuka daw sila. Wala po kami ginagawang masama. Nagmamahalan lang po kami ng tapat ni Marco. Pag-ibig! Kamandag yan! Marco, pumili ka. Iwan mong babaeng yan at humingi ka ng tawad sa pamilya. O itatakwil kita bilang anak. Natahimik ang buong paligid. Lahat ay naghihintay sa isasagot ni Marco. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa kamay ni Lira at tumingin ng diretso sa kanyang ama. Kung ang pagpili sa babaeng nagbigay sa akin ng tunay na saya ay nangangahulugan ng pagtatakwil niyo sa akin, tatanggapin ko. Pero hindi ko iiwan si Lira. Lapastangan ka! Dahil lang sa babaeng yan, tatalikuran mo kami? Kayong tumatalikod sa akin dahil sa maling akala at takot sa sasabihin ng ibang tao. Tara na, Lira. Hindi tayo kailangan dito. Marco, sandali. Pamilya mo sila. Lira, ikaw ang pamilya ko ngayon. At kahit sino, walang pwedeng umapi sa'yo. Kahit mga magulang ko pa. Tumalikod ang dalawa habang sumisigaw sa galit si Aling Rosa. Nagkagulo ang buong reunion. May mga nagbubulungan, may mga nagtatapon ng masasamang tingin at may mga umiiyak. Sa gitna ng gulo, tuluyan ang lumabas ng gate sina Marco at Lira. Dala ang bigat ng desisyong habang buhay na magbabago sa kanilang buhay. Matapos ang gulo sa reunion, mabilis na nag-empake sina Marco at Lira. Nagpasya silang lumipat sa isang malayo at tahimik na bayan sa probinsya kung saan walang makakakilala sa kanila o huhusga sa kanilang nakaraan. Lira, pasensya na kung kailangan nating iwan ng lahat. Pero dito sisiguraduhin kong walang mananakit o huhusga sa'yo. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Marco.
Mas gusto ko to. Ang mahalaga, magkasama tayo. Naging payak ngunit punong-puno ng pagmamahal ang buhay nila sa bagong lugar. Nagtrabaho si Marco bilang isang supervisor sa isang construction project doon, habang si Lyra naman ay nakahanap ng trabaho bilang isang online teacher. Gabi-gabi silang nagluluto ng sabay at pinaplanong kanilang kinabukasan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa kanilang maliit na veranda, may iniabot na maliit na kahon si Marco. Lyra, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Alam ko ring hindi pa tayo pwedeng ikasal sa simbahan dahil sa mga papeles. Pero gusto kong malaman mo na sa puso't isip ko, ikaw lang ang asawa ko. Marco, ano to? Simbolo to ng pangako ko. Lyra, papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng Diyos at ng ating sariling mundo? Magpapakasal tayo sa West sa lalong madaling panahon. Oo, Marco. Anda na akong maging Lyra mo habang buhay. Lumipas ang 2 taon. Sa tulong ng isang magaling na abogado, napatunayang walang bisa ang kasal ni Lyra at Adrian dahil sa bigamy na ginawa ng lalaki. Sa wakas, naging malaya si Lyra sa papel at sa puso. Naganap ang kanilang kasal sa isang simpleng garden wedding. Walang mga magulang ni Marco, pero naroon ang kanilang mga bagong kaibigan na naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Napakaganda mo ngayon, Lyra. Sa wakas, dala mo na ang apelido ko ng walang takot. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Marco. Ikaw ang nagligtas sa akin sa dilim. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Baby Ellie. Ang bahay na dati ay tahimik ay napuno ng halakhak at iyak ng bata. Isang hapon, habang karga-karga ni Marco ang kanilang anak at nagtitimpla ng kape si Lyra, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Laking gulat nila nang makita si Aling Rosa, ang nanay ni Marco. Marco! Lyra! Patawarin niyo ako. Hindi ko na matiis na hindi makitang apo ko. Sobrang nangulila ako sa inyo. Nay, pasok po kayo. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Nay, salamat po sa pagpunta. Alika po, kadgahin niyo po si Ellie. Sa pagyakap ni Aling Rosa sa kanyang apo, tuluyan ang naghilom ang sugat ng nakaraan. Natutunan nila ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagpapatawad at pagpili sa pag-ibig araw-araw. Namuhay silang masaya, malayo sa panunumbat at puno ng pag-asa para sa kanilang munting pamilya. Isang maulang gabi, mahimbing na natutulog si Baby Ellie sa kanyang kuna. Dahil malamig ang panahon, naganda si Lyra ng mainit na tsokolate sa kusina nang maramdaman niyang may umakap sa kanya mula sa likuran. Ang bango naman ng asawa ko. Mas mabango pa sa tsokolateng niluluto mo. Nambola ka na naman, Marco. Pagod ka sa trabaho. Dapat nagpapahinga ka na. Paano ko mapapagod kung pag-uwi ko pa lang? Nakikita ko na ang 2 pinakamalagang tao sa buhay ko. Iniharap ni Marco si Lyra sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang mukha ng dalaga. Bakas sa mga mata ni Marco ang labis na paghanga at pagmamahal. Salamat, Marco. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo. Naasawa na talaga kita at may sarili na tayong pamilya. Narito na tayo, Lyra. Wala nang Adrian. Wala nang mga mapanghusgang mata. Tayo lang 2 at si Ellie. Minsan natatakot ako na baka panaginip lang to. Hindi to panaginip. At kung panaginip man to, hindi ko hahayaang magising tayo. Hinalikan ni Marco si Lyra sa noo at marahang niyakap ang asawa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at tunog ng ulan sa bubong, naramdaman nila ang init ng isa't isa. Ang init ng isang pag-ibig na dumaan sa matinding bagyo pero nanatiling matatag. Mahal na mahal kita, Marco. Mahal na mahal din kita, Lyra. Habang buhay. Naupo silang 2 sa sofa. Magkayakap habang magkasalong umiinom ng mainit na tsokolate.
kontento sa simpleng buhay na binuo nila mula sa mga piraso ng kanilang nakaraan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa kasamang kanilang sanggol, biglang nabulabog ang katahimikan ng paligid dahil sa malalakas na kalabog sa gate at sigaw ng isang lalaking lasing. Marco! Lumabas ka dyan! Ayop ka! Ilabas mo ang asawa ko! Lira! Alam kong nandyan ka! Nagising sina Marco at Lira. Bakas ang takot sa mukha ni Lira habang mahigpit na niyayakap ang umiiyak na si Baby Ellie. Marco, si Adrian yun. Paano niya tayo nahanap? Natatakot ako. Huwag kang magalala, Lira. Manatili kayo rito sa kwarto. Ilak mo pinto. Akong bahala. Kumuha si Marco ng isang mabigat na kahoy at lumabas ng bahay. Pagbukas niya ng gate, tumambad ang isang madungis at lasing na Adrian. May hawak na bote ng alak at tila nawawala sa sarili. Ayan ka na pala, kapatid kong traidor. Paano mo nagawa sa akin to? Asawa ko yan, Marco! Inagaw mo sa akin! Wala akong inagaw sa'yo, kuya. Pinabayaan mo siya. Dinurog mong buhay niya. At higit sa lahat, hindi ka niya asawa dahil legal kang kasal sa ibang babae. Wala akong pakialam sa papel. Akin si Lira. Akin lang siya. Susugod sana si Adrian sa loob ng bahay pero mabilis siyang hinarangan ni Marco. Itinulak niya ang kanyang kuya ng malakas kaya napaupo ito sa semento. Huwag kang aakbang papasok sa pamamahay ko, Adrian. Hindi na akong batang kapatid mo na laging nakikinig sa'yo. Malaki na ako ngayon at asawa ko ni Lira sa harap ng Diyos at ng tao. Ulang iya ka! Akala mo ba matatakot mo ako? Tumayo si Adrian at naglabas ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Marco pero hindi siya naging matatakutin. Nanatili siyang matatag sa harap ng pinto. Sige, ituloy mo. Patayin mo ako kung yan ang kailangan para hindi mo sila masaktan. Pero tandaan mo to, Adrian. Bago mo mahawakan kahit dulo ng daliri ni Lira o ng anak ko, dadaan ka muna sa bangkay ko. At sisiguraduhin ko, hindi ka mananalo. Anak? May anak na kayo? Oo. Isang batang hindi mo kailanman magiging anak. Dahil ang amay yung nanatili. Hindi yung nanloko tumakas. Sa tindi ng galit ni Adrian, sumugod siya para saksakin si Marco. Pero mabilis na nailaga nito ng nakababatang kapatid. Pinilipit ni Marco ang braso ni Adrian hanggang sa mabitawan nito ang patalim. At sa kanya ito sinuntok ng napakalakas sa muka. Umalis ka na habang nakakapagtimpi pa ako. Huwag mong hintayin na makalimutan kung kapatid tayo. Handa akong mamatay para sa kanila. Pero mas handa akong pumatay para protektahan sila. Napasandal si Adrian sa pader. Umiiyak at tila na tauhan sa tindi ng determinasyon na nakita niya sa mga mata ni Marco. Ramdam niya na wala na siyang babalikan. Napakasama mo, Marco. Inago mong lahat sa akin. Ikaw ang nagtapon ng lahat, kuya. Ngayon, lumayas ka na at wag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Dahan-dahang lumakad palayo si Adrian, pagewang-gewang at talo. Nang masiguro ni Marco na wala na ito, mabilis siyang pumasok sa loob at niyakap ang nanginginig na si Lira. Lira, tapos na. Wala na siya. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo ulit. Salamat, Marco. Salamat sa pagtatanggol sa amin. Doon napatunayan ni Lira na hindi lang basta asawa si Marco, kundi isang tunay na kasangga na handang humarap sa anumang panganib para sa kanilang pamilya. Lumipas ang 5 taon. Ang maliit na negosyo ni Lira na nagsimula sa pagluluto ng ulam para sa mga kapitbahay ay isa na ngayong sikat na kainan sa kanilang bayan, ang Lira's Home Kitchen. Si Marco naman ay naging manager na sa kumpanyang pinapasukan. Ngunit tuwing Sabado at Linggo, siya pa rin ang tumatayong taga-tikim at delivery partner ng kanyang asawa. Isang maaliwalas na hapon, nagtipon-tipon sila sa harap ng kanilang bagong tayong bahay. Isang bahay na bunga ng kanilang pagsisikap at hindi galing sa sino mang tao.
Ang bakuran ay puno ng mga tanim na bulaklak at may maliit na swing para kay Ellie, na ngayon ay isang masigla at matalinong bata na. Tuwang-tuwa ang bata dahil nakahuli siya ng tutubi. Sumisigaw ito habang tumatakbo patungo kay Marco na nagdidilig ng halaman. Daan-daan lang, Ellie. Baka madapa ka. Halika rito. Tulungan mo si Papa magdilig. Nakangiting pinapanood ni Lira ang dalawa mula sa pintuan. Hawak niya ang isang tray ng merienda. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala nang pait ng nakaraan. Ang tanging nananatili ay ang kapayapaan na matagal niyang ipinagdasal. Tama na muna yan, Ellie, Marco. Halina kayo rito at kumain muna tayo ng merienda. Agad na tumakbo ang mag-ama patungo sa kanya. Naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang bakuran. Alam mo, Lira, tinitingnan ko tong bahay natin. Parang panaginip pa rin ang lahat. Sino mag-aakala na pagkatapos ng gulo sa reunion at ng sugod ni Kuya noon, dito tayo hahantong. Dahil hindi ka sumuko, Marco. Kahit itinakwil ka ng pamilya mo noon, pinili mo pa rin ang tama. Pinili mo kami. Hindi lang ako, Lira. Ikaw rin. Pinili mong bumangon. Kung hindi ka nagtiwala sa akin, siguro hanggang ngayon ay nagtatago pa rin tayo sa dilim. Biglang may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Laking gulat nila nang bumaba ang nanay at tatay ni Marco. Dala-dala nila ang mga regalo para kay Ellie. Matagal na silang nagkaayos at ngayon ay madalas na silang bumibisita para bumawi sa mga pagkukulang nila noon. Ellie, ang apo ko! Halika rito! Marco, Lira, kamusta kayo? May dala kaming pasalubong mula sa Maynila. Nay, tay, mabuti at napadaan kayo rito. Pasok po kayo. Nagkaroon ng munting salo-salo sa bakuran. Ang dating pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kasinungalingan ni Adrian ay muling nabuo dahil sa katapatan ni na Marco at Lira. Sa hapon na yon, tanging tawanan at kwentuhan ang maririnig. Nang lumubog na ang araw at nakapasok na ang lahat sa loob, naiwan sina Marco at Lira sa terrace. Nakatanaw sa mga bituin. Inakbayan ni Marco si Lira at dahan-dahang hinalikan sa noo. Ito na pinapangarap nating buhay, Lira. Wala na akong may hiling pa. Mahal na mahal kita, Marco. Salamat sa pagiging tahanan ko. Mahal na mahal din kita, Lira. Hanggang sa huling pintig ng puso ko. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Isang pag-ibig na nagsimula sa sakit. Dumaan sa pagsubok, ngunit nagtapos sa isang matamis at permanenteng tahanan. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano kagulong simula, laging may pag-asa para sa isang masayang hantungan kung ang pundasyon ay tapat na pagmamahal. Sumapit ang 5th anibersaryo ng kasal ni Lira at Marco. Sa pagkakataong ito, hindi na sila nagtatago. Sa sarili nilang malawak na bakuran sa probinsya, naghanda sila ng isang simpleng garden party. Ang paligid ay napupuno ng tawanan ng mga bagong kaibigan, mga katrabaho at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanilang pamilya. Si Ellie, na ngayon ay malaki na at masiglang tumatakbo, ay pabalik-balik sa pagitan ni Lira at ng kanyang lolo at lola. Tuwang-tuwa ito dahil binigyan na naman siya ng regalo ng kanyang lolo at lola. Oh, magpasalamat ka kay Lola, Ellie. Huwag masyadong malikot, ah. Hayaan mo ng bata, Lira. Napakasaya ko na nakikita ko siyang ganyan kalusog at kaligaya. Patawarin niyo ulit ako kung naging hadlang ako sa inyo noon. Nay, matagal na po yun. Ang mahalaga, narito na tayo ngayon. Buot masaya. Lumapit si Marco kay Lira at inabutan nito ng isang baso ng paborito nitong juice. Pinagmasdan nilang dalawa ang kabuuan ng kanilang pinaghirapan. Ang bahay na matatag, ang negosyong lumalago, at ang pagmamahalang hindi natinag ng bagyo. Naalala mo ba nung unang gabi nating lumipat dito? Wala pa tayong gamit. Sa sahig lang tayo natutulog. Oo naman. Pero kahit noon pa, alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Sabi ko sa sarili ko noon, kahit sa sahig lang ako matulog,
Basta ikaw ang katabi ko, sapat na. Ngayon hindi na lang sahig ang meron tayo. May tahanan na tayo. Isang totoong tahanan. Humarap si Marco kay Lyra at hinawakan na magkabilang kamay ng asawa. Sa kabila ng lumipas na mga taon, ang kislap sa kanyang mga mata ay katulad pa rin noong gabi ng kanilang unang date. Lyra, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging asawa mo at ama ni Ellie. Ikaw ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. At ikaw naman ang sagot sa lahat ng dalangin ko, Marco. Nung akala ko'y katapusan na ng mundo ko dahil kay Adrian, ikaw ang nagpakita sa akin na may mas maganda pa palang bukas na naghihintay. Mahal na mahal kita, Lyra. Higit pa sa kahapon at mas lalo pa bukas. Mahal na mahal din kita, Marco. Nagkakatuwaan ang lahat nang biglang huminto ang isang sasakyan sa tapat ng gate at bumaba si Adrian. Hindi siya ang dating madungis at lasing na nanggugulo noon. Maayos ang kanyang bihis at kalmado ang kanyang muka. Agad na tumayo si Marco at humarang sa harap ni Lyra at Ellie. Anong ginagawa mo rito, kuya? Akala ko ba malino na ang lahat? Huwag ka maggalala, Marco. Hindi ako naparito para manggulo. Gusto ko lang sana kayong makausap bago ko umalis uli. Ano kailangan mo, Adrian? Naparito ko para humingi ng tawad sa inyong lahat. Nay, tay, patawad sa lahat ng sakit ng ulo na binigay ko sa inyo. Lyra, Marco, patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa ko. Tumingin si Adrian kay Ellie na nagtatago sa likod ni Marco. Pagkatapos ay muling lumingon sa mag-asawa. Nakamove on na ako. Inaayos ko ng buhay ko sa ibang bansa kasama ang pamilya ko ron. Nakita ko kung gaano kayo kasaya. At doon ko na-realize na si Marco pala talaga ang karapat-dapat para sa'yo, Lyra. Masaya ako para sa inyong dalawa. Nagkatinginan sina Marco at Lyra. Ramdam nila ang katapatan sa boses ni Adrian. Dahan-dahang binaba ni Marco ang kanyang depensa at lumapit sa kapatid. Seryoso ka ba talaga, kuya? Seryoso ako. Ayoko nang mabuhay sa galit. Gusto ko lang na bago ko umalis, maayos ng lahat sa atin. Kapatid pa rin kita, Marco. Huminga ng malalim si Lyra at tumango bilang tanda ng pagtanggap sa paumanhin nito. Pinapatawad na kita, Adrian. Sana'y maging tuloy-tuloy na ang pagbabago mo. Halika rito, Adrian. Maupo ka muna. Kumain ka na ba? Salamat, Nay. Pero sandali lang ako. Gusto ko lang talagang sabihin yon. Sandaling naupo si Adrian at nakisalo sa kape. Kahit may konting ilang, unti-unting napalitan ng kapayapaan ng tensyon. Nang magpaalam na si Adrian, niyakap niya si Marco at tumango ng may respeto kay Lyra. Sa pag-alis ng kanyang sasakyan, naramdaman ni na Marco at Lyra na sa wakas, wala na talagang anumang lamat ang kanilang bagong simula. Sa gitna ng dapit hapon, habang naglalaro si Ellie sa damuhan at nagkakantahan ng kanilang mga bisita, dahan-dahang sumandal si Lyra sa balikat ni Marco. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Ang bawat luhang pumatak noon ay napalitan na ng mga ngiting abot hanggang langit. Doon nagtapos ang kanilang kwento, hindi sa isang madulang paraan, kundi sa isang payapa at matatag na pagsasama. Isang pag-ibig na nahanap sa gitna ng pagkakamali, iningatan sa gitna ng pagsubok, at pinagtibay ng panahon. Madami man silang pinagdaanan. Sa huli, naging masaya pa din ang kanilang pamilya.